time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse no than death. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our heart have hopelessly lost our ways. Oh, we
hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I'm clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled his blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, his life for mine.
Tayo muna po ay manalangin. Wala po ba yung ating music? Bago po natin basahin ang Bible reading sa umagang ito, na pangungunahan po tayo ng isang Area 3 officers, si Ma'am Merlin Dalusong. Tayo muna po ay manalangin. Panginoon ng Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Kami ay patuloy na magpuri, sumamba sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Marami pong salamat sa paggising sa umagang ito na muli kami ay sama-sama mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Ang lahat po nito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po. Ang atin pong magba-Bible reading ngayon ay si Ma'am Merlin from Zambales, North Zambales 1. Ma'am Merlin, andito na po ba kayo? Good morning po. Happy God First morning. Naririnig po ba ako? Yes po, yes po. So, ang ating pong Bible reading ay manggagaling sa mga bilang Kabanata 8. Ito po ay tungkol sa ang 7 ilaw na sa santuaryo. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Sabihin mo kay Aaron, kapag sinindihan mo ang mga ilaw, ay magbibigay liwanag ang 7 ilaw sa harap ng ilawan." At gayon ang ginawa ni Aaron, kanyang sinindihan ang mga ilaw upang magliwanag sa harap ng ilawan, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang pagkagawa ng ilawan, na yari sa gintong pinitpit mula sa patungan niyon hanggang sa mga bulaklak niyon ay pinitpit ayon sa anyo na ipinakita ng Panginoon kay Moises, ay gayon niya ginawa ang ilawan. Paglilinis sa mga Levita. Verse 5, nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Kunin mo ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at linisin mo sila. At ganito ang gagawin mo sa kanila upang maging malinis sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panlinis ng kasalanan. Ahitan nila ang buong katawan nila. Labhan nila ang kanilang mga suot at sa gayoy lilinisin nila ang kanilang sarili." Kumuha sila ng isang batang toro at ng handog na butil niyon na mainam na harina na hinaluan ng langis. At kukuha ka ng ibang batang toro na handog pangkasalanan. Ihaharap mo ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan at titipunin mo ang buong sambayanan ng mga anak ni Israel. Ihaharap mo ang mga Levita sa harap ng Panginoon at ipapatong ng mga anak ni Israel ang kanilang mga kamay sa mga Levita. Ihahandog ni Aaron ang mga Levita sa harap ng Panginoon bilang handog na iwinagayway sa mga anak ni Israel upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon. At ipapatong ng mga Levita ang kanilang mga kamay sa mga ulo ng mga batang toro at ihandog mo ang isa na handog pangkasalanan at ang isa'y handog na sinusunog sa Panginoon upang itubos sa mga Levita. Verse 13, patayuin mo ang mga Levita sa harap ni Aaron at ng kaniyang mga anak at ihahandog mo ang mga iyon bilang handog na iwinagayway sa Panginoon. Ganito mo ibubukod ang mga Levita mula sa mga anak ni Israel at ang mga Levita ay magiging akin. Pagkatapos nito ay papasok ang mga Levita upang gawin ang paglilingkod sa toldang tipanan pagkatapos na malinisan mo sila bilang handog na iwinagayway.
16, sapagkat sila'y buong ibinigay sa akin mula sa mga anak ni Israel. Kinuha ko silang kapalit ng lahat ng nagbubukas ng bahay bata, ng mga panganay sa lahat ng mga Israelita. Sapagkat lahat ng mga panganay sa mga Israelita ay akin, maging tao o hayop. Ng araw na aking lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, ay aking itinalaga sila para sa akin. At aking kinuha ang mga Levita sa halip na ang lahat ng mga panganay sa mga Israelita. Aking ibinigay ang mga Levita na kaloob kay Aaron at sa kaniyang mga anak mula sa mga anak ni Israel, upang gawin nila ang paglilingkod sa mga anak ni Israel sa toldang tipanan, upang ipantubo sa mga anak ni Israel. At nang huwag magkaroon ng salot sa mga anak ni Israel kapag ang mga anak ni Israel ay lumalapit sa santuaryo. Ganito ang ginawa ni na Moises at Aaron at ng buong sambayanan ng mga anak ni Israel sa mga Levita. Ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga Levita, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel sa kanila. At ang mga Levita ay naglinis ng kanilang sarili sa kasalanan at naglaba ng kanilang mga damit. Sila'y inihandog ni Aaron bilang handog na iwinagayway sa harap ng Panginoon. At si Aaron ay gumawa ng pagtubo sa kanila upang linisan sila. At pagkatapos na yaon ay pumasok ang mga Levita upang gawin ang kanilang paglilingkod sa toldang tipanan sa harap ni Aaron at ng kaniyang mga anak. Kung paano ang iniutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga Levita, ay gayon ang ginawa nila sa kanila. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang nauukol sa mga Levita. Mula 25 taong gulang pataas ay papasok upang gampanan ang gawaing paglilingkod sa toldang tipanan. Mula sa 50 taong gulang ay titigil sila sa katungkulan sa paglilingkod at hindi na sila maglilingkod. Ngunit sila ay maaaring tumulong sa kanilang mga kapatid sa toldang tipanan sa pagsasagawa ng kanilang mga katungkulan. Ngunit sila ay walang gagawing paglilingkod. Gayon ang gagawin mo sa mga Levita tungkol sa kanilang mga katungkulan. Yun po ang last na verse 26. Ano po ang reflection natin mga kapatid? Pwedeng mag-reflect po, Sister Maureen. Naisip ko po na kung minsan ay parang ang hirap intindihin ang Bible. Ano po? Kasi po, masasabi po natin na ang Biblia ay hindi lamang isang simpleng aklat, kundi ito ay isang koleksyon ng iba't ibang uri ng pagsusulat o genre na may sariling layunin at kahulugan. At ito ay maaaring naglalaman ng kasaysayan, panitikan na maaaring maging poetry or mga tula, salaysay o narrative, law o batas, wisdom, literature, prophecy, religion, theology. Kaya ang pag-unawa sa Biblia ay isa sa pinakamalaking challenge ng maraming mambabasa. Dahil hindi lahat ng nakasulat dito ay dapat intindihin ng literal. Sa halip, madalas itong gumagamit ng mga literary devices
mga figurative language o di kaya mga simbolong pananalita upang ipahayag ang mas malalim na kahulugan nito. Kaya nga po sa ating Bible reading, ito po ay sa bilang Kabanata 8, dati-rati po ay talagang nahihirapan akong magbasa kaya hindi ko binabasa itong mga aklat ng bilang. Pero kailangan po natin mga kapatid na basahin ito, no? Sa particular, ang kabanatang ito ay nakapokus po sa mga sumusunod. Ito po ay sa paglilinis at pagtatalaga ng mga Levita, no? Inutusan ng Diyos si Moises na italaga ang mga Levita bilang espesyal na lingkod sa tabernakulo. Ano pa po? Ito po ay ang pagsisindi din ng ilawan sa kandilero o menora. At ito din po ay ang paglilinis at pagtatalaga ng mga Levita, no? Dahil inutusan po ng Diyos si Moses. Ngayon po, ano po ang implikasyon nito para sa ating mga mananampalataya? Ito po ba ay mahalaga ang mensahe ng kabanatang ito para sa atin? Okay. So, ito po una ay ang paglilinis at pagtatalaga sa gawain ng Diyos. Ito ay hindi lamang paglilinis ng kanilang katawan, kundi ito ay paglilinis din sa mga kasalanan. Okay? At kung tutuusin po mga kapatid ay ang mga taong ito, no, sila po ay nagpapaalala itong leksyon na ito sa atin na sino mang tinawag para sa gawain ng Panginoon, maging ito man po ay mga pastor, mga teacher, mga layman, dapat po nating italaga ang ating mga sarili, no? Ay dapat na magiging handa tayo spiritually. At ito po ang kailangan. Mahalaga po ang spiritual application or preparation sa anumang ministeryo. At hindi sapat ang kakayahan ng alam natin sa Biblia, kundi kailangan din po ang kabanalan. Okay. Sunod po ay ang spiritual na simbolismo ng liwanag. Paano po ba natin ito malubos na maalaala? Ang sa akin po, para sa akin ay ang pagsindi po ng ilawan ay ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng liwanag, no, ng Diyos na gumagabay po sa mga Israelita. Ganon din po sa atin ngayon na ang gabay po natin ang ating Panginoon at magiging guide po natin ang sinasabi sa Matthew 5:14 na tayo po ang ilawan ng sanlibutan. Ang sabi, let our light shine upon men. Okay po. At bilang mga Kristiyano ay ipahayag natin ang katotohanan at liwanag ng Ebanghelyo sa isang madilim na mundo, lalo na po sa mga huling araw, no, natin ngayon, no, mga last days po natin. At ang espesyal na tungkulin ng mga Levita, no, ang mga Levita po ay hiwalay sa kanilang sariling sambahayan upang buong panahong maglingkod sa Diyos. Tayo naman po bilang mga mananampalataya, ang masabi ko siguro po, ang magagawa po natin ay tayo po ay tinawag upang ipahayag ang tatlong mensahe sa Apokalipsis 14. At ang suporta po natin sa atin, lalo na po mayroon po tayong
mga pangangaral sa ating iglesia, tayo po ay magsuporta din at higit sa lahat tayo po ay ipanalangin po natin sila. Kaya nga po ang mga bilang 8 ay isang paalaala sa ating mga Adventist na mahalaga po talaga ang pagpapakabanal sa paglilingkod. Pagiging liwanag sa mundo ng kadiliman, ang espiritual na dedikasyon at kaalaman, lalo na po ang pagsuporta po sa gawain ng ating Panginoon. Yan lamang po at maraming salamat. Salamat po, Ma'am Marlene. Meron pa po. Maliwanag na po ba mga kapatid doon sa sinabi ni Ma'am Marlene? Tunay na tayo po ay yung chapter na iyon ay talagang napakahirap unawain. Pero tama po yung sinabi ni Ma'am Marlene. Yun po ay nasa ng paglilinis sa Iloan bilang mga Seventh-day Adventist na dapat po ay makita sa atin. Okay po? Kung wala na po ay time check po tayo for 36. May dagdag lang po. Sige po, Ma'am Sister Maria. Yung sabi doon sa narinig kong sinabi na pagliwanagin mo ng yung ilawan na 7. Di po ba umakatawan sa 7 araw? Kaya dapat yun sinabi niya na let your light shine. Araw-araw, hindi ikapito lang. Ibig sabihin, dapat tangnan natin yung liwanag na ibinigay ng Panginoon o ang Panginoon sa ating buhay na nagliliwanag 7 araw, hindi ikapito lang, hindi araw lang ng Sabado. Yun lang po. Thank you po. Wala na po ba? Sis, Sige po, Ate Nit. yan. Yung ilawan dito ay nagbibigay ng liwanag sa ating harapan. No? Sumisimbolo ito sa presensya at patnubay ng ating Diyos. Ang liwanag ay kumakatawan sa salita ng Diyos na lumiliwanag sa landas ng kanyang bayan. Tapos yung dumaan ang mga Israelita, ang mga Levita ay dumaan sa proseso ng paglilinis na kung saan paghuhugas, lahat ng mga tawag dito, kanilang mga seremonya, yung pag-ahit, pag-aalay ng mga handog, nagpapakita ito ng espiritual na paglilinis at paglalaan sa paglilingkod sa Diyos na inilalayo sila para sa isang banal na gawain. Tapos tungkulin po ng mga Levita ang tumulong sa kanilang pinaka-pari sa pang-araw-araw na gawain doon sa tabernakulo. At ang kanilang serbisyo ay mahalaga sapagkat ito'y sumusuporta sa tungkulin sa ministeryo. At ang paglilingkod at ng mga Levita ay aktibo sila mula edad na 25 hanggang 50. Yan. Kaya yung liwanag is sumisimbolo sa walang hanggang presensya ng Diyos, salita ng Diyos. Tapos yung kalinisang loob naman, yung ritual na paglilinis natin. No? Yung paglilinis mismo, sa kanila ritual sa atin ay paglilinis ng ating puso, ng ating isip, ng buo nating katawan. At yung paglilingkod natin, pamumuno at mga suporta ginagawa natin ay isang mahalagang gawain para sa Diyos. At yung dedikasyon natin, paalala sa atin na kailangan nating maghanda, kailangan nating maghanda sa paglilingkod sa Diyos sapagkat ang kabanalan tulad ng ipinakita sa Kabanata 8 ay tungkol sa pagiging inilaan ang layunin ng Diyos para sa atin upang tayo ay maglingkod para na ialay natin ang ating sarili na magliwanag katulad din ng sinabi ni Sister Maria Lorena kanina, magliwanag hindi lamang isang araw, ting araw na Sabat, doon tayo mabuti o doon tayo
gumagawa ng kabutihan, kundi dapat ay araw-araw. Huwag na mawala ito sa atin. Ayan, yun lang po. Po, kung wala, Sister Lolit. ay sige po. Sige mga kapatid. So napakaganda po ng ating pong reading ngayon na tuwing umaga ay binubusog tayo ng Diyos ng kanyang mga salita mga kapatid. So unang-una sa akin pong personal na reflection dito ay ang tao ay wala siyang sariling liwanag kung hindi ang liwanag ay dapat nagmumula kay Kristo. Siya yung candlestick, mga kapatid, na dapat sindihan natin sa ating buhay. So, dapat ang ating liwanag ay yung liwanag ni Kristo na nagmumula sa kanya, mga kapatid. Kasi yung kung sa atin lamang ay hindi tayo kayang magliwanag sapagkat tayo ay nag-aandap-andap pagka minsan mga kapatid ang ating mga... So, kailangan natin si Kristo bilang ating pinakapangunahing ilaw ng ating buhay upang ang tao ay makapagliwanag habang siya ay nananatili kay Kristo. Kaya huwag po natin papatayin ang ating relasyon kay Kristo upang ang ating pong liwanag ay patuloy na makita, mga kapatid. Ang ilaw, mga kapatid, ay kailangan ng langis. At ang langis na ito ay sinisimbolohan ng banal na espiritu. Kailangan natin ang banal na espiritu upang patuloy na umalab ang liwanag sa ating buhay. Yan po ang aking pong reflection. Pangalawa, sa mga Levita po na naglilingkod, bago ang tao ay makapaghandog malinis, dapat ang kanyang paglilingkod bago humarap sa Diyos. So dito, mga kapatid, ay talagang bago sila makapaggawa sa sanktuaryo ay iniisip muna, mga kapatid, ang salitang purification, paglilinis sa sarili. Kaya mga kapatid, mahirap yung makapaglingkod tayo na tayo ay punong-puno ng karumihan kung hindi ang naglilingkod, lalong-lalo na sa tabernakulo, sa sanktuaryo ng ating Panginoon, ay dapat ito po ay malinis, mga kapatid. So, panatilihin po natin ang kalinisan na nagmumula kay Kristo, mga kapatid. Pangatlo, na aking pong reflection dito ay bago natin ihandog ang ating mga sarili, linisin muna natin ang ating sarili sa Diyos, mga kapatid. We need to offer first ourselves before we can give our offering to the Lord. Ang ibinibigay po natin ay ang atin pong sarili sa Diyos. Sa tuwing tayo po ay naghahandog, mga kapatid. Dito po ay hindi po maiwasan ang salitang handog sapagkat ito po ay bahagi sa serbisyo sa sanktuaryo, mga kapatid. Kaya kapag tayo po tuwing pupunta ng templo, simbahan ng Panginoon, atin po igaya ang ating pong puso na malinis sa Diyos. At tayo po'y magpapasalamat sa Diyos na daladala natin ang ating mga handog. Hindi po natin kayang pigilan ang ating sariling paghahandog kapag hindi po natin naihahandog ang ating sarili. Kaya ang una-una po natin ihahandog ay ang ating sarili sa Diyos. Pagka naihandog natin ang ating sarili ay hindi na po natin kayang pigilan ang pagbibigay ng anumang handog na nararapat para sa ating Panginoon Diyos. Pang-apat na aking pong reflection dito, mga kapatid, ay yung napakainam ang pagsunod sa Panginoon. Matagal na po natin binabasa ang aklat ng Levitico o ang Bilang. Maraming instruction dyan ang Diyos, mga kapatid. Ngunit ang mga instruction na ito'y upang madalisay ang tao sa pagsunod sa ating mahal na Diyos na siyang lumikha. Dito, mga kapatid, sa Levitico, inuutusan ng Diyos ang Israel sapagkat ang Diyos ang tumawag sa kanila, pinaranas ng Diyos sa kanila ang kanyang biyaya at habag, mga kapatid. So yun lang po, marami po pong reflection pero salamat po na marami, mga kapatid. God first morning. Ewan ko kung meron po magre-reflect, Ate Lolit. So, Meron pa, Pastor.
Sige. Okay po. Sister Lolit, magre-reflect lang ako, ano? Sige po. Sa kabilang banda naman ng ating po reflection, ano? Kung makikita po natin ang kapitulong ito ay tumutukoy o nakasentro sa mga Levita kung paano sila itatalaga o kaya o ordinahan na maglilingkod sa tabernakulo. Dito po sila nakasentro. Ito po yung kanilang gawain. Marami pong itinalaga sa kanilang gagampanan. Nandiyan yung sila ay magtuturo ng kautusan, mangunguna sa mga pagsamba, pati nga po yung mga pangungulikta ng mga tithes and offering, pinangungunahan at pinangangasiwaan ng mga Levita. Pero bago po nila gagawin yung lahat ng mga gawain para sa templo, ay kinakailangan po nilang italaga o kaya ordinahan. So ang kapitulong ito po ay nangungusap ng special na ordination para sa mga Levita. Ang reflection ko po ngayon sa oras pong ito, sa panahon po natin ngayon, maraming mga pastor na itinatalaga sa gawain, mga diakono, mga elder na itinatalaga sa gawain para sa templo o kaya sa tabernakulo. Alalahanin natin mga kapatid na ang ordinasyon noong unang panahon, sa panahon ni Moses, at ordinasyon sa panahon ng Bagong Tipan at ordinasyon sa panahon natin ngayon ay nangungusap ng isang banal na proseso sa buhay ng isang tao na itatalaga sa banal na gawain ng ating Panginoon. At pinahahalagahan yun noong unang panahon. Lahat ng mga Israelita na nakasaksi ng pagtatalaga para sa mga Levita o ordinasyon para sa Levita ay mayroon silang napakatinding paggalang at pagpaparangal sa mga Levitang ito sapagkat nalalaman nila na ito ay ipinag-utos ng Diyos na magiging kanilang special na gawain. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, kung aking titingnan, ganun din dapat ang ating pananaw sa mga pastor na itinalaga sa gawain ng Panginoon. Ibigay natin yung pinakamataas na paggalang sa kanila sapagkat sila ay ibinukod na Panginoon para sa templo. Sila ay ibinukod para sa banal na gawain na dapat natin bigyan ng malaking paggalang sapagkat ito'y kalooban ng Panginoon. Kung meron po tayong nakikitang masabihin natin parang hindi magandang pangangasiwa, bahagi po yan na sabihin natin hindi pagiging perfecto ng isang tao. Pero ang mahalaga, yung respect at paggalang sa mga pastor na itinalaga ng Panginoon sa banal na gawain ay ipagkaloob at ibigay po natin sa kanila. Sapagkat alam po natin na ang paggalang sa mga pastor na inordinahan ay mayroon pong kaakibat na blessing, may pagkakaloob sa atin ng Panginoon sapagkat ito'y kalooban ng Panginoon. So yan lang po ang aking simpleng reflection ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po. May tinanong si Sister Maria Lorena ngayon. Ang tanong po niya tanong lang po, na-miss ko po ata ito. Bakit Lolit, po? nabukas lang lagi ng Ay. Zoom mo. Yan, para at least nakikita yung ating host. Salamat. Yes, sir. Pastor Jerry. Pwede pa po ako? Yes, sir. Sige po. Open pa po. Yes. Isa na. Biyahe punta ng NPUC. Po, Pastor. Ingat po kayo. Ang akin pong nakita dito magandang prinsipyo sa may kinalaman po sa trabaho ng mga Levites. Nakakita po ako ng liwanag tungkol po dun sa prinsipyo ng retirement. Yung prinsipyo ng retirement ay liwanag po 25 hanggang 50 years na paglilingkod. Siguro makita nyo mga kapatid nung binasa natin ng nakaraan, medyo mabigat po kasi trabaho ng mga Levites. Nagbubuhat po kasi yan Binubuhat nila yung mga kagamitan
mga kasangkapan na nakatalaga po sa kanila. Kila Mirari, yung angklan niya, Kohat, ano ba yung si Kohat, no? Kohatite, at saka yun sila Gerson, di ba? Ang hindi lang ho nagbubuhat dyan, syempre yung mga high priest, sila Aaron, yung lahi ni Aaron, at saka ni Moses. Nakita ko po yung prinsipyo mga kapatid nung retirement. Pero yung retirement po dyan sa paglilingkod sa sanktuaryo, hindi po tumitigil. Ibig sabihin, 50, pero maglilingkod pa rin po sila. At sa paglilingkod po nila, nakakita po ako ng prinsipyo ng mentoring. Pastor Nelson, ano? Basi po ninyo, nandun sila, nakaalalay pa rin, bagamat hindi na po sila nire-require na magtrabaho na katulad ng dati. Pero yung mentoring, palagi ko po maliwanag po dyan yun eh. Yung pong hindi ka na opisyal na nakalista sa mga maglilingkod, pero yung inaasahan yung ikaw ay nagme-mentor, yung tinatawag ni Brother Donnie na disciple making process, no? Mabuti meron tayong mga ganyang program na dinidisipulo mo yung mga bata na paano dapat na handle yung mga bagay na maayos para hindi mo mawala yung blueprint ng trabaho. Hindi natin sila pababayaan, hindi yung kung hindi na tayo elder, hindi na tayo ang pastor, hindi na tayo ang ganyan, mga opisyal. Tapos na ako dyan, kayo naman. Hindi, maglilingkod pa rin po tayo mga kapatid. Ang ating pong role is guide. Iga-guide talaga natin yung mga susunod na henerasyon na maglilingkod na kasunod natin. Kasi kapag hindi sila nag-guide, baka maulit yung mga pagkakamali. Yun po yung nakita ko dyan. At maliwanag po yan mga kapatid sa mga susunod na babasahin natin. Maraming mga Levites ang nagkamali dahil siguro pinabayaan ng mga matatanda sa kanilang nauna na hindi sila ginaid. Meron pong mga naghahandog ng kakaibang handog, hindi tinatrabaho ng maayos yung trabaho nila, ay nagkulang po ng mentoring, kaya gano'n, nagkulang ng mga guidance. So with this mga kapatid, in our work, there is no retirement sa ating ministry. Wala tayong retirement sa ating tungkulin. Nandiyan lang tayo sa church, nakasubaybay, at nagbibigay tayo ng guidance sa mga bagong mga leader. Spiritual insight mga kapatid, imagine ko po kung si Jesus ay nagre-retire din yung trabaho niya sa sanktuaryo. Ano na kaya tayong lahat mga kapatid? So, if there is retirement in the priestly ministry on earth, Jesus has no retirement, mga kapatid, till He comes, at hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang ministeryo ni Kristo ay hindi natatapos. Walang hanggan na tayo ay mamahalin at kakasamahin ng ating Panginoon. Sana ganun din tayo mga kapatid, ang ating ministry sa Panginoon ay hanggang sa mamatay at hanggang sa abutin tayo ng pagparito ni Jesus, naglilingkod po tayo. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Ating napakagandang. Wala po talaga retirement sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sa trabaho marahil meron, pero sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ay wala pong retirement. Ngayon po ay, kung wala na po mga kapatid, dako na po tayo sa ating pong Let's Forget. Ma'am, yung tanong ko, ma'am. Ay, parang nasagot na po ata ni Pastor yung tanong nyo. Ang sabi po niya bakit nga daw po ba ang Levita, Pastor? Para gusto sagutin natin yung tanong. Hindi naman po siya yung panganay doon sa anak ni Jacob. Yan. Sino po ang sasagot doon sa tanong ni Sister? Sagutin po yan ni Pastor Joey at saka ni Pastor Nelson. Nandiyan na ho yung sa binasa natin ng dahilan. Opo. Yun nga po. Yan. Alam ko po nasagot na, lalo yung kanina sinabi ni Pastor Sabilion na nasagot na po yung tanong niyo, Sister. Yeah, sagutin pa rin ho natin para ho sigurado. Doon ho sa binasa ninyo, nandyan ho yung sagot. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, sinabi ng Pastor Nelson kanina, yung ituturing niya na kanyang ibinukod, ang tawag po doon, ang turing ng Panginoon po doon ay firstborn. Yan. Ang Panginoon ang pumili,
Huwag ka na magtanong kung ang pinili niya ay pangalawa, edi yun ang firstborn. Ang pinili niya ay pang-10, yun ang firstborn. Kung ano ang pinili ng Panginoon, ituturing nila yun na firstborn. Ibig sabihin po ng firstborn, special yun. Yun ay ibinukod ng Panginoon para sa Kanya, para sa Kanya. So, ang mga Levites ay hindi po siya in rank ng kanilang birth, mga kapatid, ay hindi po siya ang bunso, hindi siya ang panganay, I mean. Pero yung pag-select ng Panginoon sa mga Levites ay binukod sila para ho sa isang banal na layunin upang makasentro ang mga tao na sila ay nag-exist dahil pinili silang bayan ng Diyos. At para mapanatili yon, palagi nilang gagawin ang mga Levita ay kanilang ituring na ipinili ng Diyos yun. Paglalaanan nila ang mga Levita, hindi sila magtatrabahong katulad ng ibang mga clan, kundi ang mga Levites ay ibinukod sa isang layunin ng Diyos na itanghal na ang sentro ng kanilang buhay ay panatilihing nakasentro sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aalaga ng sanktuaryo. So ayun mga kapatid, sinabi ng Diyos sa Kanya yon, sa Kanya yung mga Levites, sila ang magpupuno ng pangangailangan ng mga Levites in those days. So firstborn means kung binukod ng Panginoon, yun ang papaalala sa experience nila sa paglabas nila sa Ehipto ng mga panganay na iniligtas ng Panginoon. Salamat po. Okay po. Salamat po, Pastor Jerry. Ngayon po ay dako tayo sa ating pong Let's Forget, sa ating pong devotional. Ay may pamagat po, mga alingaw-ngaw ng digmaan noong 1886. Atin po matatagpuan ang ating pong verse sa Jeremiah 50 verse 22. Ang sabi po, ang ingay ng digmaan ay nasa lupain. Jeremiah 50 verse 22. Determinado si Butler na tapusin ang mga usapin tungkol sa kautusan sa Galatia at ang 10 sungay ng Daniel sa pagtatapos ng 1886. Unay nagsulat siya ng sunod-sunod na liham upang mapasa kanyang panig si Ellen White. Ikalaway naghanda siya ng maigsing komento sa Galatia na sa katotohanan ay aklat na may 85 pahina na pinamagatang ang kautusan sa aklat ng Galatia na tumutulog sa posisyon ni Wagoner. Ikatlo, sinikap niyang gamitin ang 1886 General Conference Session upang ilagay sina Jones at Wagner at ang kanilang mga bulaang turo sa kanilang tamang lugar at sa gayon maibalik sa ayos na denominasyon. Binigyan ng Pangulo ng General Conference ang bawat dumalo na isang sipi na kanyang kautusan sa aklat ng Galatia. Mas mahalaga, bumuo siya ng committee at teolohiya upang ayusin ng minsan ang mga usaping pinagdidebatihan. Ngunit nabigo ang pag-asa ni Butler para sa isang pahayag na magtatag ng katotohanan sa mga puntong pinag-uusapan para sa lahat ng panahon. Nahati ang committee na may 9 na mga kaanib sa 5 laban sa 4. Nagtalo kami sa loob ng ilang oras. Iniulat ni Butler, ngunit hindi nakakumbinsi ang mga magkabilang panig. Ang sunod na tanong, sinabi niya ay kung dapat nadalhin sa konferensya at magkaroon ng malaking pampublikong labanan. Dahil matalas siyang politiko, batid niyang lalo lang magiging magulo ang ganito. Babalik sa nawang kapwa niya na Butler at Ellen White ng 1886 General Conference Session bilang iyong napakasamang konferensya. Samantalang sinabi ni Smith na ang pagpupulong ay isa sa pinakamalungkot na kanyang nadaluhan. Sinabi ni White na nagdadalamhati at nasasaktan si Jesus sa katauhan ng kanyang mga banal. Lalo siyang nabagabag sa kabagsikan, kawalang paggalang at kakulangan ng pagmamalasakit ng kapatid. Naroon na ang mga kondensya ng pagpupulong sa Minneapolis
Ang pinakamalaking biktima ng pagpupulong noong 1886 ay si Cartwright, isang matibay na tagapagsunod ng posisyon ni Butler sa kautusan. Nakita niya ang tradisyonal na posisyon ng Adventismo ay may problema. Nakikilala niya na si Butler at ang kanyang mga kaibigan ay itinataas ang kautusan sa ibabaw ni Kristo. Ngunit, imbis na tanggapin ang pananaw ni Wagoner na dinadala ng 10 utos ang mga tao kay Kristo, binitawan ni Cartwright kapwa ang mga Adventismo at ang kautusan ay magiging pinaka-agresibong kalaban ng denominasyon. Wala nang mas mahalagang paksa kaysa sa itaas si Jesus. Gayunman, gabayan mo kami, Panginoon, habang pinagbubulay-bulayan namin ang lugar ni Kristo sa aming buhay na kasaysayan ng Adventismo. Yun po yung ating Let's to Forget sa umagang ito, mga kapatid, na para po sa akin lamang po, mga kapatid, ay nakikita ko na bakit nga ba noong mga panahon na iyon na nagkakagulo ang mga nauna nating mananampalatayang Adventismo, nasa mga panahon din naman po na ito ay nagkakaroon ng ganun din pagtatalo. Pero ang sabi nga po sa atin, kung lagi lamang po nating itinataas ang ating Panginoon at ang nagiging salamin natin sa pagtaas sa ating Panginoon ay ang kanya pong mga kautusan, lalo na ang 10 utos ay hindi na magkakaroon ng mga pagtatalo, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na tayo ay nag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon. Lamang po, meron po kayong iba pang susog. Time natin mong time check ay 5:01 na po. Okay po, kung wala na po mga kapatid, mga pastors na mag-reflect sa ating pong binasa, tayo po ay magpo-closing prayer dito po sa unang bahagi ng ating pong God First Morning. Sister Merlin, andyan pa po kayo? Closing prayer. Sige po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa mga mensahe ng mga bilang Kabanata 8 at ang aming mga devotional sa umagang ito. Marami pong salamat. Nagpapasalamat po kami sa mga aral tungkol sa kalinisan, pagtatalaga at paglilingkod. Tulad ng pagtatalaga mo sa mga Levita, itinuturo mo rin po sa amin ang halaga ng pagiging handa at malinis aming paglilingkod. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkataong labis naming binigyang diin ang aming mga gawa na para bang maabot namin ang kaligtasan sa aming sariling pagsisikap. Huwag sana naming itaas ang aming pagsunod sa batas higit sa pag-ibig, awa at sakripisyo ng iyong anak. Tulungan mo po kami, Ama, na maging karapat-dapat na mga tagapaglingkod mo. Linisin mo po ang aming mga puso sa aming mga kasalanan. Bigyan po kami ng lakas at patnubay upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo, mga kapatid, sa atin pong video ng CLPM Church History bago po yung ating pong missional report. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But at
was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Pakimute po yung mga hindi nagsasalita. 4 po kayo naka-open ang mic. Sorry po. Salamat Ate Nit sa paalala, no? Ngayon po, Yung mga kanto. Thank you. Pamit lang po. Sige. Sister Loli. kayo na po, Pastor. Opo, wala pa pong nagbibigay, wala pa pong nagko-commit ngayon ng mga missional church. Kasalukuyan pa pong ini-improve. Mga kapatid, ang atin pong mga iglesia, wala pa pong nagko-commit ng mga pastor. Patuloy po tayo nag-a-announce, patuloy po tayo naghahanap po ng mga maaari nating ma-develop. Okay po. Tignan ko lang po yung iba Sambales, Pastor, kung naka-ready po sila. Dapat po sila. Ma'am Merlin, okay po ba ang iba? Kung meron po mga kapatid, ay sabihin niyo po muna sa inyo po likod para at least may schedule po natin para po hindi po tayo nagkakadoble-doble. Meron po ba dagdag dyan? Opo, si Brother Ephraim po. Sige po, ito pong mag-asawang ito ay taga-iba po itong mga to. Mga kapatid ay nadalo po sila sa residency. Sila po ay na-meet ko na rin po itong mag-asawang ito. Ang mga kanilang kwento, mga kapatid, ay maganda rin po ang kanila pong kwento. Sige po, Sister Lolit, ipagkalaw po natin sa kanila pagkakataon. Okay po, Ma'am Merlin, pwede po. Andyan po sila kanina. Ay, andit. Sister Wilma, andyan pa po kayo? Opo, andito na po. Nandito po sila. Kayo po. Nagsusubaybay sa YouTube ang mga mag-asawang ito.
Sa YouTube po lang nag-join, bihira po sila dito sa FB Live. Sa FB Live sa Zoom. Sige po. Brother Ephraim and Sister Wilma. Happy God First Morning po mga kapatid. At ito po yung first time namin kasi po kagaya po na sinabi ni Pastor Nelson, kami po ay sa YouTube lang po. Ang amin po kasing trabaho ay 3 a.m. po kami gumigising para magluto po ng soya milk at saka tofu, kaya background po lagi namin ang God First Morning. Yan, so ang amin pong bahagi ngayon ay para lang po ilahad ang aming pong testimony sa kabutihan po ng ating Panginoon. No, kung paano po kami pinagpala, no, paano po namin naranasan ang kabutihan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang katapatan. So noon po, ang aming pong karanasan ay committed po talaga kami sa offering, no? Na maraming taon na po ang lumipas, kami po ay hindi wala pa po yung COP noon. Ang offering po namin ay 10%, 10% po yung tithe. Ngayon, hinahati po namin muna yung offering. 5% lang po ang napupunta sa church, and then yung 5% po noon ay amin pong itinatabi. Yun po ay para sa mga panawagan sa church. Di ba, uso pa po yung mga panawagan, yan, may mga panawagan sa church na may kailangan kasi na ganito. Pag mayroon pong mga attenda ng mga fellowship o mga seminars na attend, doon po kami kumukuha ng aming pong budget. So parang systematic na rin po hanggang sa dumating po itong COP. First time po namin narinig po ito sa God First Morning, December 14, 2024 last year. So from that time, nag-decide po kami mag-asawa na ibigay na po yung 10%. Yan, 10% po ng offering namin. So 10-10. So natuwa po kami sapagkat nakita po namin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi po dahil kami nagtapat, kundi ito po dahil sa katapatan ng ating pong Panginoon. Na ang aming pong pamumuhay ay umangat sa aming pong sabihin nating financial, and then lalo't higit po sa aming spiritual na pamumuhay. At everyday po talagang na-amaze po kami sapagkat ang kabutihan ng Panginoon ay sumusunod po sa amin. Dati po, nung kami po ay 5% pa lang sa aming offering, ang amin pong paninda, minsan po ay hindi po nauubos, ganyan, minsan alas 3 na, alas 4, hindi pa po nauubos yung aming paninda. Pero nung kami po ay nag-COP, kalahating araw pa lang po, minsan wala pang 12, nauubos po lahat. Napakadali pong itinda. Napakadali pong ibenta. Minsan magluluto po kami, wala po kaming mga customer, wala pong mga order. Pero minsan masalubong na lang po sa daan, "Oy, brother, kuya, pabili po ng kailangan po namin." Minsan tatawag po sila, "Dalan niyo po kami ng ganito, kailangan po namin." So na-amaze kami at minsan nga naluluha kami dahil sa kabutihan at katapatan po ng ating Panginoon. So yun po ay sa personal po naming pagtanggap, no, pagkakilala po sa ating sinusulong ngayon na COP. So sa aming pamilya naman po, ang akin pong asawa naman po ang magkakwento sa inyo. Yan. Good morning po sa ating lahat. Bali po ako ay hindi pa ako born Adventist. Ako lamang po ay converted din. Ako po talaga ay unang-una pa po talaga ay yung tithes and offering po talaga ay amin pong ibinibigay. At nung malilit po yung amin pong mga anak ay nag-offering din po sila, naghuhulog. Pero yung pong amin pong sobre ay pinapaabot po namin sa kanila at ang sabi nila, "Mama, bakit naman ang laki nito? Ba't ang dami?" Sabi ko sa Panginoon yan. Ganun po namin sila pinalaki kung paano po namin na isa uli yung nararapat sa Panginoon. At ngayon po mga kapatid, mga pastor, aming po mga anak ay may mga trabaho na. Sila rin po ay mga 10% at saka 5% po sa kanilang offering at nakakatulong din po sa panawagan ng gawain po ng iglesia. At ang akin pong isang anak ay kailan lang din po ay siya rin po ay nag-COP na. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat sa kanya pong sahod, kahit po inaalisan na po yung kanyang SSS, yung pong mga sa
PhilHealth po niya ay buo niya po itong binibigyan po ng kanya pong tithes and offering. Kaya nga po kapag kami po ay nasa church at sinasabi niya, Mama, wala akong pera, sabi niya. Kapag siya po ay naghuhulog, ay ako po talaga po ay naiiyak po kasi sabi ko, Panginoon, salamat po sapagkat yung aking mga anak ay tapat po sa inyo. Kapag sila po ay nagsahod na, binibigay na po nila sa amin yung kailang pong tithes and offering. Meron din po silang pitaka. Mama, ito na po yung tithes and offering po namin. Kaya po sabi nga po namin ay kami po ay nagpapasalamat at sa amin po nga pagtatrabaho, kami po ay hindi po nagkakasakit. Salamat po sa Panginoon. At ganoon nga po ay sa amin po nga pagtatrabaho, pag-uwi po namin, talaga po ang aming pong tithes and offering, mga kapatid. Unahin po natin ang ating Panginoon. Itabi na po natin yung para sa Kanya. Huwag po natin unahin yung para po sa ating sarili. Ang pinangpanghawakan po ng Gregorio family ay God will provide. Mga kapatid, talaga pong sa aming pong pitaka, kala po namin wala po kaming nakita. Pero po pagdating po ng Friday nights, at ayos po namin ang aming pong tithes and offering. Kami po mga kapatid ay naluluha mag-asawa. Kasi sabi namin, grabe talaga, napakamiss ang Panginoon. Kasi sabi niya, gagawa ka lang, ako ang bahala sa inyo. Yun po ang aming pong pinanghawakan na mag-asawa. Magaman ang aming pong mga anak ay tapos na, ay gusto rin po namin na kami po ay makatulong pa sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga po sa aming pong head elder, ako po ay nalulungkot kapag unti lang at maliit lang po yung aking pinabibigay sa ating Panginoon. Kaya po lagi ko itong sinasabi sa church, inyo po nga sabi kong unahin ang Panginoon. Makikita niyo po ang kanya po nga pagbibigay po sa inyo at talagang maamis kayo sa mga pagpapala. Kaya nga po ako po ay nagpapasalamat sapagkat yung pong kaibigan din po ng aking pong anak ay siya rin po ay hindi pa po siya Adventist, pastor, mga kapatid, at siya po ay sumisimba na, siya rin po ay nagsi-COP na. At ang tanong po namin sa kanya, bakit hindi ka pa Adventist, nagsi-COP ka na, nagta-tithes and offering ka na? Ang sabi po niya sa amin ay, nakikita po namin sa inyo. Kaya mga kapatid, napakasarap po na tayo po ay nagiging pagpapala, nagiging tulay po, para po ang mga iba po ay matuto rin po na magbigay at magsauli po para po sa ating Panginoon. Kaya po kami po talaga ay blessed na sapagkat amin po nga napatapos po yung aming po mga anak at kami pinapapasalamat na may kanya-kanya na po silang trabaho. Bagaman sila pa ay may mga edad na ay wala pa rin po silang mga asawa at nasa sa amin pa po sila. Kaya nga po kami po nagpapasalamat na sila po ay patuloy din po nagtatapat sa ating Panginoon. Yan lamang po at marami pong salamat. Okay, so salamat po Sister Wilma. So sa atin pong church naman ay noon pong naka-attend kami sa seminar ni Pastor Nelson sa Area 3 tungkol po doon sa SCCP, ay nakaramdam po ako ng mabigat na pasanin, mga kapatid, sa akin pong balikat bilang isang stewardship leader sa aming iglesia, na kailangan ito po ay matutunan ng mga kapatid. So nagsimula po kaming na-relay na po namin na-disseminate na po namin yung phase 1 and phase 2 sa amin pong church at nakakatuwa po ang response ng mga kapatid. Makikita nyo po yung mga bata, karga-karga ng kanilang mga magulang, dala-dala po yung sobre. Yung mga bata po ang pinahuhulog nila ng kanilang pong mga sobre. Ito po yung isang napagandang pagsasanay po sa mga bata. Kahit na hindi pa naglalakad yung mga bata, dala-dala yung sobre, inuhulog po doon sa basket po ng diakono. Ang diakono po kasi nandun lang po sa pulpit, naghihintay na pumunta yung mga kapatid, hindi na po sila umiikot. So yun po yung mga response. At sabi ko, kung every first Sabbath lamang po yung stewardship emphasis, ay kulang po yung panahon. Kaya nung pong last church board meeting namin, ako po yung humingi ng slot. Napili ko po yung divine service po natin. Kasi po pag umaga, konti pa lang mga kapatid. Pag hapon, nag-uwian na rin po yung mga kapatid. Ang pinakamaraming attendees po talaga ay yung pong second service. So sabi ko, humihingi ako ng kahit 10 minutes para may promote po natin yung stewardship natin sa atin pong mga kapatid. So pinagbigyan naman po at nag-start po kami last Sabbath ng
testimonies and then yung mga videos na hiningi ko po kay Pastor Doms nung kami po ay umattend ng family seminar dyan po sa Balibago Church. Nanghingi po sa kanya ng lahat ng mga videos po na galing po sa CLPM. So yun po ang aming piniplay, and then kahit mga 5 minutes na testimonies ng mga kapatid na nag-CCOP. So napakaganda po, at hopefully po mga pastor, mga kapatid, na kami rin po ay magkaroon ng mga PowerPoints, no, na maipakita rin po para ma-inspire din po tayo na kung paano po ang journey ng Eva SDA Church tungkol po dito sa pagiging missional church. So ito po talagang pangarap namin sa aming iglesia na maging missional church. So ngayon po meron po kaming 3 care groups at nagpaplano po kami ng church planting site, and then ito pong ating COP ay ito po yung partial na report po namin, no? Kami po ay mayroong 46 na giving units, 46. And then sa 46 na yan, ang nagsi-COP po dyan or more, hindi pa po kasi namin napag-iwahiwalay, ay 16. No? Ang iba po dyan ay more and then COP. Yung less than 10%, hindi pa po namin na-record, and then yung non-systematic. So siguro po some other time ay amin din pong maibahagi dito po sa inyo, sa atin po sa CLPM. So, yun lamang po mga kapatid, at purihin po natin ang ating Panginoon sapagkat siya po ay patuloy na gumagawa, no, sa bawat isa sa atin, sa ating mga iglesia, at akin pong hiling na sana idalangin po natin yung ating pong mga iglesia, katulad po ng sa amin na ongoing po yung aming journey towards missional church. Yan lamang po, at happy God first morning po sa inyong lahat. Good morning po. God bless po. Brother Ephraim and Sister Wilma, sa inyo po testimony. Patuloy po nating turuan ang ating po mga kapatid patungkol po sa katapatan, akayin sila sa pagmisyon upang ang bawat kaanib ay maging missional. Kapag ang bawat kaanib po ay magiging missional, ang ating pong iglesia ay missional na rin po, at mabilis po nasusulong ang gawain ng ating pong Panginoon. Amen. Ako mga kapatid ay nasa kasalukuyan po ako sa paggagather po ng mga data ng buong CLPM. Malayo pa po ang ating pong lalakbayin. Marami pa po tayong aabutin. Kung data lamang ang pagbabasihan, number of membership, number of attending member, at mga kaanib na gumagamit ng sobre, giving units, mga kapatid, mga miyembro na nagkakaloob ng kanila pong tithes sa Panginoon, mga miyembro na nagkakaloob ng kanila combined offering plan, malayo pa po sa porsyento ang ating, kung pagbabatayin po natin ang kabuuang datos ng CLPM, kaya po malaki pa po ang gawain ng bawat departamento ng stewardship na kung saan tuturuan ang bawat kaanib na maging tapat. Yan po ang pasanin po ng stewardship, mga kapatid, na dapat ang marami sana sa ating po mga kapatid ang nagtuturo ng katapatan. Mga kapatid, marami pa pong lalakbayin, sabi ko. Kaya patuloy po tayo mga kapatid. Ako, ulitin ko, nasa harap ako ng computer ko ngayon. Tinitignan ko po yung mga datos, ay talagang nasusunod na buwan na ipapakita po natin upang mas lalo pa po tayo ma-inspire at mas marami po tayong dapat maturuan. But Sister Wilma, Sister Brother Ephraim, God bless sa inyo. Pagpalay kayo ng Diyos sa inyo pong pagtuturo. Sister Lolit, back to you. Amen po. Maraming salamat po kay Sister Ephraim and Sister Wilma. Magkikita po ulit tayo. Ngayon naman po, mga kapatid, paala na po tayo magiging report sa ating pong Missional Church. Tayo ngayon po ay dadako sa ating pong video ng God First bago po magbasa ang COS ni Sister Girly Arellano ng Hermosa Church. Video po ng God. Kalayaan sa Pananalapi, August 10. Offertory Reading Devotional. Ang namumuno sa dukha ay ang mayayaman, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Kawikaan Kapitulo 22, versikulo 7. Parang malupit kung iisipin, ang nilalaman ng talata sa kawikaan na hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Gayunpaman,
Inilahad ng Diyos sa kanyang salita ang ilang panuntunan para sa inyo upang magkaroon kayo ng ganap na kalayaan, kasama na ang pananalaping aspeto ng inyong buhay. Isang araw, isang kaanib ng iglesia ang nagtungo sa Ingat Yaman at sinabihan ito, "Kailangan ko ang payo sa pananalapi." Sa maraming taon nakikipagpunyagi ako sa problema sa pananalapi, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa ako nagkakalakas ng loob na humingi ng tulong. Ikaw ang Ingat Yaman. Maaari mo ba akong tulungan? Tinanong siya ng Ingat Yaman, pagkatapos mong ibalik ang iyong ikapo at mga handog, paano mo ginagastos ang iyong pera bawat buwan? Mayroon ka bang kontrol sa iyong buwan ng gastos? Nako, wala akong ideya kung paano gastusin ang aking pera, ang tugon niya. Marahil ito ang inyong sitwasyon ngayon. Ang mga taong hindi alam kung paano gagastusin ng tama ang kanilang pera ay karaniwang nasusumpungan na nahihirapang mabuhay sa pamamagitan ng perang mayroon sila. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ng bawat isang matutunan ang 3 payak na mga hakbang upang matamo ang kalayaan sa pananalapi. Una, disiplina sa sarili. Ilagay ninyo ang lahat ng inyong paggastos sa kontrol ng Diyos. Sa paggawa ninyo nito, nagiging manager niya kayo sa pananalapi, at kailangang gawin ang lahat ng paggastos sa pananaw ng Diyos. Sa patnubay ng Diyos, mapuputol ang anumang masamang kaugalian. Ikalawa, magkaroon ng buwanang budget. Pagpasyahan kung magkano ang gagastusin sa bawat buwan sa bawat bagay. Italagang manatili sa inyong budget. Tingnan ito ng may realidad. Ang pagbabudget ang paraan ng mga taong maisasaayos at makontrol ang mga mithiin at magpasya ng maaga kung paano gagawa ang pera para sa kabutihan ng pamilya. Bawat pagbili ay dapat bigyang pansin sa liwanag ng budget. Nangangahulugang dapat iwasan ang biglaang pagbili ng anumang bagay, lalong-lalo na kung gumagamit kayo ng inyong credit card. Ikatlo, magkaroon ng kapanagutan sa kanino mang tao sa iyong budget. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 4 versikulo 9, Gis ay sinasabi, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa. Kapag siya'y bumagsak, ay walang iba na magbabangon sa kanya. Kung may kapanagutan kayo sa ibang tao, magiging maingat kayo sa inyong paraan ng paggastos. Panawagan. Humingi ng karunungan sa Diyos upang gabayan ang lahat ng aspeto ng iyong buhay pinansyal. Ito ay isa sa mga paraan na gagawin mo upang ihuli ang iyong mga hangarin at unahin ang Diyos. Okay po. Ngayon po ay Sister Girly ang atin pong magbabasa sa atin pong COS. Sister Girly, andyan ka po ba? Okay, Ate Lolit, nandito. Ang ating pong babasahin ngayon sa ating pong Counsels on Stewardship ay makikita sa chapter 57, section 4. At ito po ay may title na Sinusunod ang Mungkahi ni Satanas. Paano nga sinisikap ng kaaway na ilagay ang mga bagay na lumilipas sa ibabaw ng mga pangwalang hanggan? Maraming sambahayang halos wala nang maibigay sa gawain. Ang gumagastos pa ng malaki sa pagbili ng mamamahaling kasangkapan at sunod sa sikat na damit. Gaano karaming salapi ang ginagastos sa hapagkainan at madalas ay mga pagkaing sunod lamang sa layaw ng panlasa. Gaanong karaming salapi ang ginugugol sa pagbili ng mga regalong walang pakinabang. Marami ang gumagastos sa mga litratong ipinamimigay sa kaibigan. Ang kuhanan ng larawan ay totoong maluho at nagkaroon ng anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Higit ngang magiging kalugod-lugod sa Diyos kung ang mga salaping ito ay maiuukol sa mga babasahing maglalapit sa kaluluwa kay Kristo at sa mga mahalagang katotohanan sa panahong ito. Ang salaping ginugugol sa mga walang halagang bagay ay maaaring magamit sa pagdadala ng mga babasahin sa mga hapag ng mga tao na magbibigay ng lasa ng buhay sa kanilang buhay. Ang mga mungkahi ni Satanas ay dumarating sa maraming anyo at bagay. Ang ating mga anibersaryo ng kaarawan, kapaskuhan, ang pagpapasalamat ay madalas na nauukol sa pagsunod sa luho ng katawan. Sa halip na ang isipan ay ituro sa kahabagan at kagandahang loob ng Diyos, ang Diyos ay nalulungkot na ang kanyang pag-ibig at kabutihan, ang kanyang patuloy na pag-iingat ay hindi nabibigyang pansin sa mga pagkakataong tulad ng mga ito. Kaya kung ang lahat ng salaping nagugugol sa mga walang kabuluhang bagay ay mailalagay sa kabangyaman ng Diyos, makikita natin ang mga lalaki at babae at mga kabataan na ipinagkakaloob ang kanilang puso kay Jesus at gumaganap ng kanilang tungkulin sa pakiisa sa Diyos at sa mga anghel. At ito po ang pinakamayamang pagpapala ng Diyos ay mapapa sa iglesia at marami mga kaluluwa ang mahihikayat sa katotohanan. Yan po ang ating babasahin ngayong araw na to para po sa ating Councils on Stewardship at para po sa aking reflection. At ito po ay sa panahon po ngayon ay ang kaaway ay maraming paraan na ginagawa para hindi po natin mapansin na tayo pala ay unti-unti nang napapalayo sa Diyos. Sa ngayon po ay napakalaki ng impluwensya ng social media sa ating buhay at hindi natin namamalayan na tayo pala ay nalululong na dun sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sapagkat sa panahon po ngayon ay hindi na natin kailangan na pumunta sa mga malls para po tayo ay maghanap o mahanap natin yung mga bagay na gusto natin. Kahit po sa bahay lang, isang click lang po ay nakakapag-shopping na tayo. At ito ay hindi natin namamalayan, tayo ay nasa addicted na po tayo sa mga online shopping. Sa ating pong panonood lang ay makikita natin yung mga kasi meron po tayong mga food vlogger ngayon na talaga namang pag nakita natin yung mga pinakikita nilang mga pagkain ay talagang tayo po naman ay maiingganyang sana imatikman din natin. Meron pa nga pong tinatawag ngayon ng mga food trips yan. At sa ganito pong mga pagkakataon ay nauubos ang ating pera sa kung anong nauuso at hindi natin namamalaya na hindi na tayo nakapagbigay po para sa mga gawain ng ating iglesia. Maaring mas masaya tayong gastusin ang ating pananalapi sa mga handaan. At ito po ay hindi natutuwa ang Diyos sa ganitong sitwasyon. Ano man pong merong tayo, ay ito po ipinagkatiwala sa ating ng Diyos na gamitin natin sa pagpapalaganap ng kanyang gawain. Ngunit kung sa iba natin ito nagagamit, ay ang mungkahi po ng kaaway ang ating nasusunod. Hindi po natin namamalayan na tayo po ay nagiging alipin na ng kaaway sapagkat tayo po ay naiingganya sa ating mga napapanood at sa ating pong mga kung ano man po yung trending o kung ano yung uso ngayon ay ayaw po nating magpahuli. Kaya ating pong maipayo sa ating pong mga kabataan na ang sabi nga po yung ating title ng ating chapter ay pangungusap para sa mga kabataan ay habang bata pa po sila ay atin na pong ituruan sila or iiwas sa luho na ibinibigay ng kapaligiran. Kaya tayo po ay pinapaalalahanan lagi at atin pong ituro sa ating mga kabataan o kahit po sa ating mga sarili na tayo ay pagtuunan natin ng pansin ang pangangailangan ng iglesia, ang pangangailangan po ng gawain para po sa ikaluluwalhati ng ating Diyos at para po sa ikabibilis ng pagpapalaganap ng gawain sapagkat marami pa po tayong mga kaluluwa ang nangangailangan
ng pabalita. Pero sa pamamagitan po ng ating pong pagtitipid at kung mas malaki po ang budget ng ating iglesia, ay wala pong nagiging hadlang para po tayo ay magpalaganap ng ating pabalita. Yun lang po yung reflection ko sa ating pong mabasahin ngayon. Salamat, Sister Girlie. Pag meron pa po kayong ma-reflect sa ating pong babasahin na may pamagat na sinusunod ang mungkahi ni Satanas. Baka meron po, Pastor. Ang time check po natin ay 5:35. Meron pong Hello, magre-reflect. Sister Lolit. Pastor, sige po. Tama po yun, ano? Yung pong mga kalimitang nangyayari ngayon, maging sa komunidad ng mga Adventista, kapag mayroong mga fiestang nangyayari, ginagastusan pa yung mga fiestang yan, ano? Pero pagdating sa paghingi o panawagan sa contribution o kaya katapatan sa offering at tithe, bantulot yung mga kapatid. Pero paghandaan sa mga pistahan, talagang pabunggahan. So, alam natin na yung mga yun, hindi natin namamalayan. Sabi ni sister kanina, hindi natin namamalayan. Tayo pala ay nahuhulog na sa bitag ng kaaway. Okay? Hindi lang po sa mga shopping o kaya Lazada o mga ganun, na-addict tayo doon. Maging yung paggastos natin ng mga pananalapi na mas pinahahalagahan ang mga bagay kaysa ang gawain ng Panginoon. Kagaya nga nabanggit ko, yung mga handaan, piyesta na yan. So, masarap kumain kasi maraming niluto, maraming pagkain, nakhanda. Pero alalahanin natin mga kapatid, ay masarap maghanda, pero mas masarap din sanang unawain at isagawa kung ano yung makapagbibigay kaluguran at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Ang mga pananalaping ipinagkatiwala sa atin ay pananalaping ginugugol para sa Kanya. So, yun yung aking simpleng reflection, Sister Lolit. Sister Lolit. Sige po, Pastor Nelson. Yung pinakahuling bahagi ang nagpukaw sa akin ng kaisipan mga kapatid. The richest blessing of God would come into our churches and many souls would be converted to the truth. If all money that is used extravagantly for needless things were placed into the treasury of God, kapag daw yung mga pinaggagastusan natin na walang kabuluhan, mga kapatid, ay extravagantly, masyadong maluho, mga kapatid, ay mailalagay ng tama sa kabangyaman ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi dito, umaapaw daw ang pagpapala sa iglesia at maraming mga tao ang mahihikayat patungo sa katotohanan. Opo mga kapatid, tignan po natin ang ating pong buhay. Mga kapatid, no one is exempted, and even me mga kapatid, ay kung tayo ay gumastos sa ating pong mga sariling kagustuhan, parang sige lang, pera lang yan. So hindi po ibig sabihin mga kapatid ay talagang hindi po natin napapansin. Pero pagka tayo magbibigay, maghahandog, Pastor, tight na naman. Pastor, puro na lang COP. Opo mga kapatid, sapagkat ang pinaglalabanan natin dito ay ang pagiging makasarili at nais ng Diyos na ang kanyang wangis ay makita sa atin yung pagiging mapagbigay. Dito mga kapatid ay maraming alok si Satanas. Hindi lamang yung binabanggit dito na birthdays, anniversaries, we spend a lot of money on that. Christmas, thousands of pesos we spend on it. Thanksgiving festivals, mga kapatid, ay napakaraming ginugugol dyan. Selfish gratification, mga kapatid, na kung saan ay talagang napakarami po nating perang kayamanang ginugugol sa mga bagay na yan. Pero sabi niya dito mga kapatid, God is displeased. God is displeased.
about this kind of all practices. Ito po yung maraming mga kapatid following Satan's suggestion. So sige, magplano lang kayo ng mga pangaral, magplano lang kayo, mag-promote kayo tungkol sa COP. Pero pagdating sa pagbibigay mga kapatid, hikayatin tayo ni Satanas na malaki yan, dapat ganito lang. Ganito mga kapatid. So si Satanas ay marami pong patibong mga nets na ang tao ay nabibitag mga kapatid. Kaya dito pinapaalalahanan tayo na we should spare. Sabi dito, many families who have but little to spare for God's cause will yet spend money freely to purchase rich furniture, punishable clothing. Kaya kung susundan natin ang pag-aalok ni Satanas, marami mga kapatid. Pero mga kapatid, simple lang. Magtapat po tayo sa Diyos. Ibalik po natin kung ano yung pasama sa Panginoon. Palakihin po natin ang atin pong commitment sa Panginoon sa pamagitan ng regular and systematic giving. Yung pasasalamat po natin mga kapatid. Huwag po nating pagkamisan we treat ourselves. Pero mga kapatid, yun pong para sa Diyos ay ipagkaloob po natin. At patuloy po tayo magtiwala at magtapat po sa Diyos that God will provide everything. Pastor Nelvin, itataas ka ng kamay. Sige. Yeah, may nakuha po akong reflection base po sa inyo kung sinabi, Pastor Nelson. So sa madaling sabi, mas nare-recognize natin yung para sa Panginoong Diyos negatively. Pero pagkasaluho natin para sa kaaway, hindi natin nare-recognize na negative. Napapasarap tayo sa paggastos, di ba? Na hindi naman para sa Panginoong Diyos. Pero pag sa Panginoong Diyos, no? Nare-recognize natin negative. In negative way, nagreklamo tayo. So dapat pala ay baliktarin natin. Ma-recognize natin yung pagbibigay na positive sa Panginoon, na pagpapasalamat at may ikalwalhati ng ating Panginoon. So happy God first morning po sa inyo lahat. Lagyan mo ng gatas naman. Okay po. Wala na pong magre-reflect mga kapatid. Ngayon pong ala na po, time check po tayo, 5:42. Tayo po ay dadako sa atin pong Acts prayer. Ang ating pong Acts prayer ay pangunahan po. Hindi ko po nakita nakapasok yung na-assign po sa atin pong adoration and confession. Ang ipinadala po niya ay video pero hindi ko po na-send dahil kagabi lang po ipinadala. Kaya ako na po doon sa Acts, sa adoration and confession. Ang atin pong thanksgiving and supplication, pangunahan po tayo ni Sister Vic de Lorcain ng Roosevelt Mission Group. Andito na. Amen mga kapatid, ano po? Ayan ang ating lesson. Tayo ay hindi dapat magpatokso kay Satan mga kapatid, ano? Maraming mga panunok si Satan. Akala natin maganda, akala natin okay, no? Naku po, ay nakakatakot. Sa ganang paraan daw ay hindi nalulugod ang Diyos. Ano po? Napakaganda ng lesson na yan. At isang paalala sa atin, ano? Mas marami pa yung gagastusin natin, ano, sa ating pang sarili. Tapos pagka tayo magbibigay ng pasalamat sa Panginoon, gipit na gipit. Yung bang pigil na pigil, ano? Naku, nakakatakot na sitwasyon. Ayaw nating magbigay sa Panginoon ng tama, no? O ng sapat na pasalamat. Tapos kapag magbibigay tayo, napalaki na yung ating kita. Pag yung 10% kinuha na natin, uy, ba't ang laki na to? 15,000, 20,000, 20,000 times 20,000 offering, ang laki na to, bawasan ko. Ganon, mga ibang mga palilito ni Satan, malaki yan, bawasan mo. Bumili ka muna ng iPhone, no? Meron ngayong mga nakasale. Yan, ganyan, ano? Ganyan, ano po. So, tandaan natin mga kapatid, huwag tayo magpapadala sa tukso ng kaaway, sa panghihinayang, ano? Hindi yan makakatulong sa ating paglago bilang Kristiyano. Tandaan natin, kung meron kang naibigay na 20,000 na offering at 20,000 na tithes, malamang may natira ka pa na
160,000 sa iyo na binigay ng Panginoon, ano? Kasi 20,000 na ibig sabihin meron kang 200,000 na kinita. O de, dalawang 20, 40,000. Ang titignan natin yung natira. Di ba? Yung natira sa atin, ano? Yung natira sa atin ang ating titignan para hindi tayo masilaw sa panghihinayang na ginagawa ng kasalanan. Tama na, Nerissa, napakaganda ng testimony ng mag-asawa, no? Sana all may ganyan, ano? Lahat tayo maging masipag sa church. Kami din, simulan namin yun. Nakita ko sa AUP. Meron silang tinatawag na stewardship corner. Pag simula ng divine, gano'n na kagad. Stewardship corner. So, 10 minutes lang, ayos na. Kung may magte-testimony, okay, magbigay na ilang mga puntos para sa ma-remind palagi. Kasi hindi naman lahat nakaka-attend dito sa God First Morning, ano? Kahit anong pursige natin, pag i-invite din naman natin sila, pwede pilitin na umattend. Pero sa divine, maraming tao na hindi nakakapakinig sa umaga. Unti-unti nating matuturuan. So yan, ano. Papasok kayo sa church board pagka nag-meeting. Hindi ko naman pwede basta tayuan na lang basta sa oras ng divine na walang pahintulot na, ano, ng mga elders. Ayan po. Sige po, tayo naman ako sa panalangin, 30 seconds silent prayer, and then I will continue. Let us pray po, mga kapatid. Let's pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Pagkakataon na makita namin ang aming sarili, makilala namin kayo ng lubusan, at makita namin ang aming kababaan at pagkakasala. Kami na makasalanan na palaging natutokso sa mga iniuutos si Satan. Mas pinipili namin gawin ang mali kaysa sa tama. Patawad po o dakilang Diyos sa aming mga ginagawa na ito. Nais naming magbago. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo paano pumili ng tama at mali. Patuloy niyo po kaming hubugin sa isang pagkatao na nais niyo para sa amin. Sa pamagitan ng aming pakikinig palagi dito sa God First Morning, kami napapaalalahanan, kami nagtutumibay, at maaari kaming maging liwanag sa aming nasasakupan. Tulungan niyo po kami, o dakilang Diyos, sapagkat sa aming sariling kakayahan ay wala kaming magagawa. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa. Ang bawat isa na narito ngayon, na kami gamitin po ninyo bilang isang halimbawa ng katapatan. Dalangin din namin ang mga personal na prayer request, ang prayer focus na nasulat doon sa CLPM. Gayon din ang aming mga personal na kahilingan, ang gawain sa bawat iglesia na aming nasasakupan, ang mga leaders, ang mga programa ng church, gayon din ang bawat miyembro. Dalangin namin ang sambahayan din, ang bawat isa na narito ngayon, ang sambahayan ni Ate Revy kasama na ang San Leonardo Church, gayon din ang sambahayan ni Sister Tess Flores, ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, ni Sister Neneng and Brother June, gayon din ang sambahayan ni Sister Janet Katmaitan, ang sambahayan ni Sister Raquel Sawit, gayon din ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ni Sister Sweetie kasama na Sister Hana at ang kanilang buong pamilya, ang sambahayan ni Nanay Nerissa kasama na si Veronica, gayon din ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, kasama ng kanyang mga personal prayer request. Kasama din namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Jo Barrientos Montigo, si Ma'am Femi Sabat, Kuya Abner, gayon din ang guys, parents, pupils, and teachers. Ang sambahayan din ni Kuya Edgar at Christy Estabilio, ni Sister Marites Coramen kasama ng Campugo Church, ang sambahayan ni Sister Aurea Melihor, ni Sister Valentina Cordova,
ang sambayan din ni Sister Angelita Tablada, ni Brother Esmin, kasama ng kanilang buong pamilya. Kaya din ang sambayan ni Kuya Narsing, Kuya Monching, Kuya Melchor Canlas. Kasama na rin ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera at mga kanyang mga pamilya kaanak doon sa Bukidnon. Sa sandali na ito, patuloy niyo silang pagpalain lahat ang mga narito ngayon ng malusog na pangatawan, matalas na isipan kung paano hindi kami matutokso sa tukso ng kaaway. Dalangin din namin na iba pang mga kapatiran na nakasama namin ngayon na hindi namin nakita ang kanilang pangalan at kasama namin sila na nanalangin. Ay niyo po amang dingkin ang aming mga panalangin. Ipagkaloob po sa amin ayon sa inyong mga plano at kalooban, hindi ng aming kagustuhan. Patawad po ulit ko sa kami nasampung hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na pag-i-invite mga kapatid. Ano po? At ang daming mga patuloy na nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Ano? Dahil kung hindi tayo babalik dito, sigurado hindi na tayo nagtiwala sa Panginoon. O kaya man mga napasarap na tulog, may mga gawain na mas maaga, pero sa replay nakikinig, okay lang yan. Ano? So yan na isang magandang gawin natin yung stewardship corner. Sana magawa natin yan sa ating mga iglesia. No? Sana mas marami pang matuto. Yan ay gagawin natin hindi dahil sa personal interest, dahil gusto natin lumaki yung offering na church, hindi po, no? Na para maunawaan ng tao at sila rin naman ay may mga pag-asa maging isang katapat na katiwala na mabago yung kanilang karakter, ang kanilang puso ay tunay na mananahan si Jesus sa kanilang mga puso. Yan, ano? Salamat po sa mga response, Ate Miss, Sister Dang de la Cruz, Ate Revi, Sister Sweetie, at sa iba pang mga nariyan. Salamat sa inyong response, salamat sa panalangin. Pag-pray nyo rin kami, ano po yung aming pamilya, ano po. Pag-pray nyo ang aming kalusugan ng bawat isa. Magandang umaga po sa ating lahat, 5:51 na umaga. Galaw-galaw muna para ma-stress ang ating mga kalamnan, ano? At magpapawis ng kaunti. Magandang umaga po sa ating lahat at God bless morning po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have